About sa Senator Risa Ontiveros. Okay lang naman daw. Okay lang naman na umalis kayo eh. O, kaya lang, hindi naman tanga yung mga yan. Maliit man lang yung lugar na yan. At kayo-kayo lang naman na nandiyan dyan. Umugong nga at marami mga nagsabi dyan na naabisuhan kayo. Si Senator Amy nga daw pinagsusuot pa daw ng bulletproof. Oo. Tapos, pag alis ninyo, nangyari na ito, wala man lang nag-check sa inyo kung kamusta sila. Eh samantalang solid naman daw kayo. Dati 24 kayo o konti lang naman kayo. So kapag may mga nangyayari mga ganitong issue, konting usok lang nga daw na lumabas, eh, natataranta na kayo. O pero this time, walang pangangamusta. Tapos pagkadating nung kinaumagahan, parang kayo pa yung biktima. Anak ng tinapay talaga tong mga to. Pumalag sa tila panggagaslight o pang-iintriga sa kanilang pag-uwi bago ang gulo. Anong gusto nila? Tapos na ang session? Nakaupo lang kami dyan sa session hall? Of course not. Ang mga nagsasabi niyan, actually sila yung pinaka may dapat ipaliwanag. So, Ano dapat nila ipaliwanag na nandun sila ba nagpuputukan? Na kayo wala? Eh sigurado kami. Sigurado kami kung sila yung wala tapos kayo yung nandiyan dyan, sigurado kami. Na sila din ang sisisihin ninyo. Imagine ninyo, lahat kayo si Tito Soto nga, mantakin mo, nagda-drive siya ng sarili niya sasakyan. Wala siyang bodyguard, wala siyang driver. Nagmamadali lumabas. Hello? Kainan yan. Alam ninyo ganito yan. Sana na lang sinabi ninyo na hindi totoo na alam namin na may mangyayari. Kasi kung alam namin na may mangyayari, we should have stayed there. And we should have contacted as well yung mga authorities to pacify the issue. Eh kaya lang ang problema, umaatake kayo pabalik eh. Ang simple lang naman nung bait na ginawa ni Amy Marcos. Sabi lang naman ni Amy Marcos, feeling namin may nag-abiso sa kanila. Parang feeling namin na alam nila na may mangyayari, hindi man itong ganito kalala, pero mukhang may nag-abiso sa kanila. O sasabihin lang naman nila wala nag-abiso sa amin kasi sobrang importante rin ng Senate sa amin. Kaya hindi pwede na itong mga ganitong nangyari papabayaan namin mangyari. Kasi kung alam namin na magkakaganito, alam namin na magkakaputukan, hindi kami aalis. O kasi solid ang kahit naman magkakagalit kami sa politika, magkakasama pa rin kami sa isang tahanan eh. So hindi namin gagawin. Pero ang ginagawa nila, nagka-counter-attack sila. Sila nga dapat may pagpaliwanag. Tangina, nakita niyo yung mga itsura ng mga habang nagpuputukan diyan, putya nagpapatay sila ng ilaw, nagla-live sila para ma-update ang taong bayan. Kasi nga anytime baka may mangyari sa kanilang masama. At pag may nangyari sa kanilang masama, at least alam ng taong bayan kung ano nangyayari. Oh, di ba? O kayo, anong sinasabi ninyo? Ay, baka inside job yan. Baka staged yan. So para lang mailigtas ninyo yung sarili nyo at magmukhang pine-fake news kayo, sisirain ninyo yung bahay nyo. Yung integridad ng bahay ninyo. Hindi ba? Pwede naman sabihin na hindi totoo yun. Nagkataon lang din talaga na umalis kami sabay-sabay. Pero hindi totoo yun. But we are really concerned and we are really sad about what happened to the Senate. Hindi dapat mangyari ito. And we really have to investigate yung mga gustong pumasok, yung mga nagpaputok, o yung mga hindi nyo na dinadagdagan na sila ang dapat magpaliwanag. Oo, yung majority yung dapat dito kasi parang parang staged dito. Ayaw na inaakusahan kayo tas nag-aakusa din kayo. Ang ina ninyo mga masyado kayong mga iyakin eh. gaslighting sila sa ganyang pangingintriga. Sa tingin ni Senate President Cayetano, may ibang intensyon ng minorya kasabay ng ginagawang investigasyon. Sa halip do kasi na dumamay, mas abala raw ang minorya para mapatalsik ang kanyang liderato. Sakto. Sa nangyari sa Senado, dapat nag-alala na kayo. Okay, pero ang pinalalabas ngayon, Alan Peter Cayetano is not a good leader. Paano ang good leader? 3 araw pa lang. Hindi nyo binigyan ng pagkakataon para nung Speaker of the House naman niya sa Congress, ang ayos-ayos naman ng Kongreso. Hindi nyo pa siya binibigyan ng 1 linggo, hindi nyo pa siya pinapabuelo, hindi na siya magaling na leader. Kumpara nyo naman yung utak ni Cayetano kaysa dito kay Tito Soto na puros angas lang ang meron. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay na mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Una nang umugo ang isyong planong palitan si Cayetano bilang Senate President. Ayon naman kay Ontiveros, may iwasan daw sana ang gulo kung nakipagtulungan na lamang si De La Rosa sa mga otoridad. So ibig sabihin, sinasabi dito ni Risa Ontiveros na ang punot dulo ng gulo na ito ay si De La Rosa. Kung sana si De La Rosa sumuko na lang, hindi sana nagkaroon ng ganito, hindi yun. Wala na ito kay De La Rosa. Kaya sino pa yan? Kaya si De La Rosa, kasi Poncho Pilato pa yan. Hindi na doon ang issue. Ang issue dito, yung bahay nyo binaboy. Dahil kay De La Rosa, so ibig nyo sabihin, hanggat nandiyan dyan si De La Rosa, tuloy-tuloy yung panggugulo dyan. Kaya umalis si De La Rosa dyan. Kasi ayaw na ni De La Rosa ng magulo ang Senado, ayaw na ni De La Rosa na madamay. Nakita na ni De La Rosa na you will go at any length.
Oo, you will not stop at nothing until makuha niyo siya. So siya tama yung sinabi ni Risa Ontiveros na si Bato de la Rosa ang reason kung bakit nagkaroon ng gulo diyan. Kung bakit lumabag sa protocol batas itong mga gustong umaresto sa kanya. Ngayon ang sinasabi ni Risa na kung sana sumuko si Bato, di tapos na. So ibig sabihin kung halimbawa hanggang ngayon nandiyan si Bato, sinusugod-sugod pa rin ng Senado hanggang ngayon. Pumapayag kayo na binababoy ng NBI ang Senado? Mas mataas ang NBI sa Senado. Di ba? So dito pa lang malalaman mo na na talagang mukhang may pakanaan ito yung minority. Bakit? Para masisi sila. Kasi nung wala naman si Bato diyan maayos naman ng Senado eh. Nung hindi pa naman Senate President si Bato, maayos naman ng Senado. So ang gawin natin, sige, guluhin natin, tapos isisi natin sa kanila. Wala naman tayo doon. Wala naman kami diyan, ba't kami sinisisi nyo? Ganyan yung mga tarantadong tao. So ibig sabihin talagang sinadya nila yan. Ako naniniwala na ako ngayon na baka sinadya talaga nilang guluhin yung Senado para dahil alam nila na may isisisi kay Bato, isisisi kay Cayetano. Hindi ba? I'm so sad and ashamed to know pinagtatawanan ng ating mga kababayan na ngayon na ang mga eksena mula pa nung Lunes. Gago, pinagtatawanan kayo. Pinagtatawa kababayan na namang ginamit mo, ulol ka. Ang ina ka, muntik kang hindi manalo. Hindi ka representante ng majority ng mga Pilipino. Nasa number 12 ka eh. Ang inan to, kapal ng muka. Tapos ngayon, tatakbo ka pang presidente. Puta, hindi ka mananalo, madam. Siguraduhin mo yung bukbok sa mukha mo, bibilangin mo yan hanggang magkaroon ka na naman ng chances para tumakbong senador sa Pilipinas. 6 na taon nyo, 3 taon. 3 taon ka matitingga. Yung sinasabi mong mga kababayan pinagtatawanan, matagal na tayong pinagtatawanan. Hindi lang ng mga kababayan natin, pati ng mga ibang bansa. Mantakin mo, nagnakaw ang mga magulang ni Bongbong Marcos, tapos binoto pa natin ulit si Bongbong Marcos na nagnanakaw ulit ngayon, di umano. Adik pa. Ang ina ninyo, tapos pinababayaan ninyo kayong mga nandiyan sa mga dating galit na galit sa mga Marcos. Ang babait nyo ngayon sa mga Marcos. Hanggang yung Nagtatawanan na tayo noon pa. pangkaguluhan at karahasan nung Miyerkules. Sa mahabang panahong ginagalang na Senado ay ginawang parang firing range lamang. Tapos, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Ginawang firing range yung Senado. Anong ginawa mo? Wala. Ang ginawa ko, nagpa-press ko na ko, tapos inisi ko yung mga kasamahan ko na naiwan doon, na muntik nang mamatay. Dahil dyan sa barilan na yan. Babalita mula sa Tarantado eh. Ganyan kagago yung mga yan. Hindi pa man tumatagal. Kaya nga ako nananawagan ako sa mga senador natin. Nananawagan ako sa mga senador natin, mga bossing na sana you come up to your senses. Yan yung lima si Ping Lacson. Wala na yan, putang ina niyang kupal yan. Si Lacson, si Ontiveros, si Pangilinan, si Bamakino, sino pa ba isa? Basta yung mga senador niya, si Risa Ontiveros, yan yung mga ulul na yan. Wala nang pag-asa yan. Pero yung iba, yung sila JB Ejercito, sila Lito Lapid. Ako si Lito Lapid, naniniwala pa ako dyan na matinong utak niyan. Tahimik lang yan, pero matinong utak niyan. Mas madami pang mas madami pang proyekto yan, tsaka mga batas na naipasa kaysa kay Risa Ontiveros, ang ingay-ingay, pa-interview. Wag na kayo sumama dito sa mga ulul na ito. Yan, tsaka sila Tito Soto, wag na kayo sumama sa mga anim yan. Anim lang naman yan. Wag na kayo sumama dyan. Umalis na kayo dyan at mag-focus na tayo sa problema ng bayan, di ba? Dami tayong problema ng bayan, focus tayo doon. For how many, for the past 6 months, from last year to now, ang dami ng krisis na kinakaharap natin. Wala na kayong nagawa dahil sa pamumulitika eh. Halos kalahati ng mga termino ninyo na ubos na sa kakapolitika eh. It's about time na ibalik nyo naman sa taong bayan yung serbisyo. Yung mga bumoto sa inyo, it's about time na i-prioritize nyo naman. Ito